po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob po sa atin para mag-aral ng kanyang salita, at bilang panimula po tayo po ay umawit sa Panginoon. Marapat nating dakilain ang Panginoon. Marapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat ng tuhod sa kanya'y sasamba, lahat ng labi magsasambit ng pagpuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat. Marapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat ng tuhod sa kanya'y sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat ng tuhod sa kanya'y sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat. Hallelujah. Salamat po sa inyo, O Diyos. Kayo ang dakilang manlilikha, kayo ang aming Diyos. Wala kayong kaparis, wala kayong katulad, O Panginoon. Hallelujah. Muli, aming Ama, hiniling namin ang inyong patnubay sa amin. Sa pag-aaral, maunawaan namin kung sino kayo, O Diyos, at kung gaano kayo kadakila. At dahilan kung bakit dapat kayo, Panginoon, ang aming purihin at sambahin, kung bakit kayo ang dapat naming maging Diyos. Salamat po sa inyo. Sa paggabay ng Banal na Espiritu, samahan kami sa pakikinig at sa pagdadala ng inyong salita, upang ang mga salita ninyo, O Diyos, ay lubusan naming ma-absorb at may pamuhay, Panginoon, bilang inyong mga anak. Salamat po sa inyo, aming Ama, pinagkakatiwala po namin sa inyong lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon. Muli, magandang umaga po sa bawat isa na nakikinig ngayon sa live. Purihin ng Panginoon.
kahapon sa Taiwan, sa DFC Chongli, nagdaos po sila ng 9th year anniversary at naimbitan po natin ang Pastor Luis kasama ng kanyang mga kasama. At salamat sa Panginoon sa matagumpay na gawain. Talagang kumilos ang Diyos at pagpala yung mga kapatid po natin sa Taiwan. Dako po tayo sa ating pag-aaralan sa Isaiah chapter 46. Punta po tayo sa Isaiah chapter 46. Ang Isaiah chapter 46 ay madalas gamitin pagdating sa patungkol sa mga Diyos-Diyosan, sa iba't ibang mga Diyos. Kung tutusin mga kapatid, sa Biblia, may dalawang uri ng Diyos-Diyosan na binabanggit. Una ay yung tinatawag nating tangible, yung mga nahahawakan, yung mga gawa sa iba't ibang materyales. Yung isa naman ay intangible. Pwedeng ang maging katulad nun ay yung katulad ng kapangyarihan. Pwede ang mga Diyos-Diyosan ay ibang mga bagay, yung kayamanan, pagiging sikat, fame and popularity, powers and kamakapangyarihan. Maraming mga bagay, intangible or tangible things ay pwedeng maging Diyos-Diyosan. Ngayon, ang chapter 46 ng Isaiah ay nagbabanggit ng mga dahilan o comparison between idols and our God. At tignan natin yung mga bagay na ito sa Isaiah chapter 46. Babasahin ko po siya sa Tagalog, pero minsan-minsan po ay pupunta tayo sa English. Sabi po dito sa verse 1, pero ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong lumikha sa iyo, O Israel, huwag kang matakot dahil ililigtas kita tuwing tinawag kita sa pangalan mo at ikaw ay akin. 46 po pala. Ang 43 pala binabasa ko. Ang mga Diyos-Diyosan ng Babylonia na si Bel at Nebo ay nakahiga habang ikinargan sa mga karwahe na hinihila ng mga asno. Mabigat sila, karga ng mga pagod na hayop. Verse 2, nakahiga nga sila at hindi nila kayang iligtas ang kumakarga sa kanila. Kaya pati sila ay nabihag. Ngayon, may kita natin dito na ang mga Diyos-Diyosan, mga tangible gods kuno ang binabanggit dito, na sila ay specifically sila Bel at Nebo. Merong background dyan pero hindi natin ganong tutukuyin para hindi tayo masyadong mapahaba. Pero itong sila Bel at Nebo ay Diyos-Diyosan ng Babylonian Empire. Ngayon, binabanggit dito na sila ay kinakarga na sa karwahe, hinihila ng asno, mabibigat, at pati yung mga kumakarga sa kanila ay pagod na. Tapos, masaklap pa niyan, nakahiga lang sila pag sila kinakarga at hindi nila kayang iligtas yung kanilang sarili. Kaya pag ang mga nagkakarga nito ay nabihag, pati sila ay nabibihag. Ano ibig sabihin nito? Yung mga idols, yung mga Diyos-Diyosan ay mga burdens. They weigh people down. Mas nagiging kabigatan pa sila kaysa maging katulong-tulong dun sa kanilang sa mga sumasamba sa kanila. Tangible man or intangible mga kapatid, yung lahat kung ang isang bagay tinutukoy natin na Diyos, maliban sa Panginoon, hindi po iyon makakabuti sa atin. Kung makikita natin dito, they give burden to their worshipers. Yung bumubuhat sa kanila ay bigat na bigat lang din. Imbis na mag-provide ng tulong, may pagkakataon pa na sila rin ay mabihag. Ngayon, yung mga modern idols, yung mga intangible things, intangible idols, kapangyarihan, pleasure, yung kayamanan, ay nagiging, nagdudulot din ng pagkabihag dun sa mga sumasamba sa kanila. Hindi na mamalayan ng tao na yung kanilang Diyos ay
nagdudulot pa ng pagkabihag sa kanila. Hindi sila makatakas, hindi sila makalayo, hindi nila kayang isuko yung mga bagay na iyon na magdudulot pa sa kanila na magbunga ng mga maling gawa. Pag sila ay napuruhan, pag sila naging radikal sa pagiging sa pagsamba doon sa kanilang Diyos-Diyosan, magdudulot pa sa kanila ito ng paggawa ng mga hindi kanais-nais na bagay. Ngayon, sa chapter 46 verse 3 to 4, sabi po dito, "Makinig kayo sa akin, mga lahi ni Jacob, kayong mga nakatirang mga mamamayan ng Israel, inalagaan ko kayo mula nang kayo ipanganak. Aalagaan ko kayo hanggang sa tumanda at pumati ang inyong buhok. Nilikha ko kayo, kaya kayo'y aalagaan ko. Tutulungan ko kayo at ililigtas." Kumpara sa mga Diyos-Diyosan na nabanggit dito, ang Panginoon ay ganito. Kung ang mga Diyos-Diyosan ay kabigatan dun sa mga nabubuhat sa kanila mga worshiper, ang Panginoon, sabi ito sa English, "I will carry you, I have made, and I will bear, even I will carry and deliver you." Ang Panginoon yung bubuhat sa lahat ng ating mga kabigatan. No? Unlike dun sa mga idols na mga walang maitutulong, ang Diyos ay ang bubuhat sa lahat ng ating mga kabigatan. Kahit tayo ay tumanda na, mananatili ang Panginoon na bubuhat sa lahat ng ating mga kabigatan at tutulong sa atin. No? Walang expiry date ang pagtulong ng Panginoon sa kanyang mga anak. Simula pa nga nang tayo ay makasalanan pa lamang, pinakita na ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. Nang tayo nananampalataya sa Panginoon, pinakita niya ang kanyang kapangyarihan na tumutulong, gumagabay sa atin, at kahit tayo ay pumuti na yung buhok, no? Kahit tayo ay tumanda na, mananatili, nabubuhatin ng Panginoon at tutulungan niya yung lahat ng kanyang mga anak, lahat ng sumasampalataya sa kanya. Yung kanyang katapatan, simula nang tayo ipinanganak hanggang sa tayo nabubuhay, ay mananatiling naririyan at nararanasan ng lahat ng mga sumasamba sa kanya. He is with us for life. Yung mga Diyos-Diyosan, may pagkakataon na sila ay masira, sila ay mabulok, pero ang Panginoon hindi po siya nabubulok, hindi siya nagbabago. He is unchanging, constantly faithful for us. No? He will sustain, He will carry our burden. Hindi siya pabigat. Hindi kabigatan ang Panginoon, mga kapatid. Siya nga yung bumubuhat sa lahat ng ating mga kabigatan. Amen? Sunod, basahin natin yung sa verse 5 hanggang 7. Sabi dito, "Kanino ninyo ako may hahalin tulad? Mayroon bang katulad ko? Ang ibang mga tao ay naglalabas ng kanilang ginto o pilak at inuupahan nila ang platero para iyon ay gawing rebulto. At pagkatapos ay kanilang luluhuran at sasambahin. Pinapasan nila ito at inilalagay sa kanilang lalagyan at nananatili roon, hindi naman ito makakakilos. Kung may mananalangin sa kanya, hindi siya makakasagot at hindi makakatulong sa panahon ng kaguluhan." Ngayon, makikita natin dito na ang mga tao o mga idols ay created by human beings. Created by human hands. Yung lahat ng mga idols, Diyos-Diyosan ay galing lang din sa kamay o utak ng isang tao. Yung mga tangible gods, kumukuha sila ng ginto, kumukuha sila ng pila, kumukuha sila ng kahoy, sinasaayos nila ito, nililikha nila ito. Pagkatapos ay nakatawa, the one that the people created is the one that the people bow down to. Kung ano yung nilikha ng tao, yun doon sila lumuluhod. A limited being created a God. Tapos ang nakakatawa pa niyan, yung nilikha nilang Diyos, ay hindi makasagot sa oras ng pangangailangan. Actually nga, mga kapatid, yung mga ating utak ng tao ay kayang lumikha ng Diyos na ayon sa kanilang kagustuhan. We create gods based on our own perception of who God is. Kung ang Diyos natin ay layo sa salita ng Panginoon, hindi po yan ang tunay na Diyos. Nakakalungkot dahil may pagkakataon na sa panahon ngayon,
Iba yung iniisip nila patungkol sa ating Diyos, ang tunay na Diyos. Kakaroon sila ng ibang kaisipan, no, na distort nila yung kung sino ang tunay na Diyos base sa kanilang mga kaisipan. Inaayon nila ito dun sa kanilang kagustuhan, which is mali. At inisip nila, ito yung aking Diyos, ito yung pagkakilala ko sa Panginoon, no? Ito yung sa tingin ko, no? ang Diyos, ito yung sa tingin ko na kung sino yung Diyos ko. Hindi man lang nila nabubuklat minsan yung salita ng Diyos para makilala kung sino talaga ang ating Panginoon. Ngayon, kung sila ay hahanap ng tanggulan dun sa kanilang Diyos-Diyosan, katulad ng binasa natin, hindi sila makakasagot sa oras ng pangangailangan. Hindi sila liligtasan. Doon lang sila sa isang sulok. No? Nakatabi lang doon. Ngayon, sabi dito sa verse 8 hanggang verse 9, sabi dito, kayong mga rebelde, tandaan nyo ito at itanim sa inyong mga isip, alalahanin ninyo ang aking mga ginawa noong unang panahon. Ako lang ang Diyos at wala nang iba pang katulad ko. Kumpara dun sa mga Diyos-Diyosan, ang Panginoong Jesus, siya ang manlilikha. Walang lumikha sa Kanya. He is God alone. Wala nang katulad ng Panginoon. Kaya dito pa lang mga kapatid, isipin nyo na agad, maisip natin, bakit nga ba ako sasamba sa isang bagay na aking nilikha? Bakit ako hindi sasamba dun sa talagang manlilikha? At wala man lang naglikha sa Kanya. Amen po ba? Pero dahil sa, alam nyo ba, sa mga nagtutulak talaga sa tao para sumamba sa Diyos-Diyosan, o kaya ay gumawa ng kanilang sariling Diyos, yung ating kanilang sariling desire, yung sariling pagnanasa ng tao. Ang common kasi na gustong sundin ng isang tao ay yung kanilang preferred things. Kung ano yung kanilang preference, no, yun ang kanilang susundin. May kanya-kanyang preference ang tao at dahil doon may kanya-kanya silang preference kung sino yung kanilang Diyos. Kung sino sa tingin nila ang kanilang kung sino yung kanilang Diyos-Diyosan. Pero kumpara sa Panginoon, yung ating Diyos na totoo, Diyos na buhay ay manlilikha. Wala nang likha sa Kanya. Ang tao lumilikha ng mga Diyos-Diyosan na sa tingin nila ay makapangyarihan, pero ang ating Diyos ay tunay na makapangyarihan. Dahil siya talaga yung manlilikha. Wala pa nakagawa ng katulad ng ginawa ng Panginoon. Kaya nga sinasabi dito sa verse 9, alalahanin ninyo ang aking mga ginawa noong unang panahon. Consider the things that I have done. Pag-isipan nyo nga, kumpara sa ginawa ko, ano yung mga nagawa ng mga Diyos-Diyosan na yan. Naalala ko nung panahon ng sasakupin na ng Israel ang Jericho, naririnig nila yung balita patungkol sa Diyos ng Israel, natatakot sila. Kasi kumpara sa Diyos-Diyosan nila, hindi nila kayang iba ang Diyos ang tunay na Diyos, iba yung Diyos ng Israel. Hindi nila akalain na ganoon pala katindi. Kaya natatakot sila dun sa mga Israelita dahil makapangyarihan ng Diyos ng Israel. Yun yung tunay na Diyos natin. Ngayon, sa susunod po, basahin natin yung sa verse 10. Simula pa lang sinasabi ko na ang mga mangyayari sa inaharap, ang aking mga inihahayag ay magaganap at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Verse 11, tatawag ako ng isang tao mula sa lugar ng silangan sa malayong lugar. Siya ang magsasagawa ng aking plano. May itutulad ko siya sa isang ibong mandaragit. Isasagawa ko ang aking mga sinabi at plinano. Makinig kayo sa akin, kayong matitigas ang ulo. Hindi ninyo mararanasan ang tagumpay at katuwiran. Hindi magtatagal, ibibigay ko na ang tagumpay at katuwiran sa Jerusalem. Malapit ko na itong iligtas. Paparangalan ko ang Israel. Ngayon, na iprapasiya dito yung panahon na aahon na ng Panginoon, ililigtas ng Panginoon ang bansang Israel. Ngayon, kumpara dun sa mga idols, sa mga Diyos-Diyosan,
ang Panginoon, dinedeclare niya at pinupulfill niya yung kanyang plano. Yung mga Diyos-Diyosan, wala namang say. At wala rin nagagawa. Pero ang Panginoon ay nagdedeklara ng kanyang gagawin at isasagawa niya nga ang bagay na ito. Yung mga false gods are silent. Kung titingnan natin sa mga nabasa nating mga talata, walang sinasabi itong mga false god na ito. Silent and powerless. No? Hindi man lang kaya mag-reveal ng hinaharap o mag-fulfill ng anumang mga plano. No? Pero ang ating tunay na Diyos, He reveals His plan and fulfills His plan. Nagsasalita po siya. Sa mga mapapansin natin dito mga kapatid, nagsasalita talaga ang Panginoon. Nangungusap ang Panginoon. Sa pamamatindi nga dyan, He wants relationship. Gusto niya na magkaroon ng relasyon sa atin. Yung mga Diyos-Diyosan ay tumatanggap ng ibang bibig sa kanila, ng iaalay sa kanila. Pero ni isa ay hindi nagsasalita. Hindi man lang nagre-respond, hindi man lang nagre-reveal, hindi man lang nagfu-fulfill ng kanilang pangako. Wala nga rin, kung hindi nga makapagsalita, walang maipangako pa. Pero ang ating Panginoon, mga kapatid, He reveals His plans and fulfills His plans. Kumpara dun sa mga Diyos-Diyosan ng ibang mga tao. Kaya mga kapatid, katulad ng tanong ni Joshua sa chapter 24, choose you this day. Sino ba ang ating paglilingkuran? At sino yung pinakamabuting paglingkuran? Ang mga Diyos-Diyosan ba na likha ng ating mga kamay o ng ating kaisipan? O ang tunay na Diyos na lumikha mismo sa atin? Ang tunay na Diyos na makapangyarihan, na talagang magiging bubuhat sa ating mga kabigatan at hindi magiging kabigatan. Talagang tutulong sa atin, magsusustain sa atin, hindi yung tayo magsusustain. Amen po ba? Sino yung ating paglilingkuran? Ang chapter 46 ng Isaiah nagpapakita ng paraan, dahilan, kung sino yung dapat nating paglingkuran. Pero mga kapatid, mag-isip-isip po tayo. Panampalatayaan natin yung dapat na panampalatayaan. At yung papanampalatayaan nating Diyos, tunay na Diyos, ay talagang ipapakita niya yung kanyang pagiging Diyos sa ating buhay. Na magiging natutulong sa lahat ng ating kabigatan, mag-iingat sa atin hanggang sa tayo ay tumanda. Patuloy na mananatili sa atin magpakailanman. Sa panahon ng pangailangan, naririyan siya na tutulong at aagapay sa atin. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, God wins. Amen? Ang Diyos ang nagtatagumpay. Ang Panginoon ang palagi magtatagumpay. Tayo manalangin. Hallelujah. Salamat po sa inyo, aming Ama, sa umagang ito. Patuloy na ipaunawa niyo po sa amin gaano kayo kadakila, O Diyos. Na kumpara sa mga Diyos-Diyosan, kumpara sa mga iba't ibang mga false gods, wala kayong katulad, O Diyos. Walang makapares sa inyo, walang makarating sa inyong naabot, O Diyos, at kayang gawin. Kaya patawarin niyo po kami, Panginoon, kung may mga panahon na bumabaling kami dun sa mga sarili naming Diyos-Diyosan na likha ng aming kamay, likha ng aming kaisipan. Dahil sa mga ganung pagkakataon, napapakita namin yung kawalan namin ng pagtitiwala sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Naway lubos na kami ay manampalataya at magtiwala sa inyo, aming Panginoon, na tunay na makapangyarihan, bubuhat sa lahat ng aming kabigatan, nag-iingat sa buong panahon ng aming buhay. Naniriyan palagi, O Diyos. Maraming salamat po sa inyo. Nawa sa aming pamumuhay bilang inyong mga anak, manatili ang pagtitiwala namin sa inyo at makita namin, Panginoon, ang inyong mapamalas sa amin, Panginoon, ang inyong kadakilaan, ang inyong kapangyarihan habang kami nabubuhay. Mapatunayan namin sa mundong ito na kayo ang tunay na Diyos. Salamat po sa inyo, aming Ama. Pinupuri po namin kayo sa salamatan. Salamat sa inyong salita na nagpapaalala at nagpapalakas sa bawat isa. Nawa ay may pamuhay po namin ito at mabahagi rin namin, O Diyos. Salamat po sa inyo. Salamat sa pagkakataon na ito. Kayo lamang, Panginoon, ang maitas at sa inyo lamang ang lahat na papuri ko sa salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. God bless po sa inyo dyan na nakikinig sa ibang bansa, no? Kahit sa ibang magkakaiba po ang ating oras.
ay naririyan po kayo na nakikinig. At salamat po sa Panginoon. Patuloy nating i-share, patuloy nating ibahagi. At kahit sa mga Bible studies natin, kung meron tayong mga narinig na mga topic dito sa pag-aaral ng salita ng Diyos na talagang tumatak sa atin at kinakausap tayo ng Panginoon na ibahagi rin to sa iba, ibahagi rin po natin ito. Take down notes, no? At ibahagi natin sa lahat ng mga gawain nating hinahandle. Kaya God bless po sa bawat isa. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. See you soon po. God bless po.